Pinumpirma na ni Senator Francis Tolentino na magbibitaw na siya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pagtupad sa kasunduan anyang dahilan kaya bibitawan na nito ang pamumuno sa Blue Ribbon Committee at pagiging miyembro ng Commission on Appointments. Patay sa kasunduan, maglilingkod siya sa dalawang komite hanggang sa katapusan ng taon. Isang kasunduan na naipagkasundo noong panahon ng diskusyon ukol sa liderato ng mga komite. Pagpasok ng bagong administrasyon, inaasahan na ihahain ni Senator Tolentino ang kanyang opisyal na pagbibitiw sa plenaryo sa pagbabalik ng sesyon sa January 22 ng susunod na taon. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Francis Tolentino. In fulfillment of a sacred commitment to serve as Blue Ribbon Committee Chairman and member of the Commission on Appointments for a concise term of 1.5 years, I find it both a duty and an honor to uphold the essence of a prior agreement. Hanggat wala pang kahalili, nandun pa ako in transition, and I will endeavor to have a seamless transition and to assist whoever will be the replacements for both seats. Maaaring kinumpirma ni Senator Tolentino na sa kabila ng kanyang pagbibitiw sa nasabing komite, hindi naroroon ang wakas ng kanyang trabaho. Mayroon siyang ilang panukalang batas na planong isulong upang mapabuti at mapalakas ang kapangyarihan ng komite sa pagsisiyasat ng mga ulat ukol sa katiwalian sa pamahalaan. Kabilang sa mga issue ng iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang liderato ay ang kontrobersyal na laptop deal sa Department of Education, ang sugar importation deal na nagresulta sa pagtanggal ng ilang miyembro ng Sugar Regulatory Administration at ang COVID-19 vaccine procurement na naging pangunahing dahilan sa pagbuo ng ilang bagong batas. I hope to file within the day or tomorrow at the latest an amendment to the Senate rules concerning investigations.